Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 28, 2025. Muli po natin pag-usapan ito pong surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta kamakailan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ano po ba ang mga mangyayari sa susunod na hearing? Lalantad po kayang muli ito pong si Orly Gutesa sapagkat after po ng kanyang surprise appearance diyan nga po sa Blue Ribbon Committee, hindi na po ito malaman kung nasaan ngayon. Tapos ang mga Duterte supporters and vloggers, nagpapakalat po ng mga impormasyon katulad po ng nasaan ito pong si Orly Gutesa. Lumalabas na parang nawawala ngayon po ito at wala po makapagsabi kung nasaan po siya. Walang may komunikasyon sa kanya ngayon, not even Senator Rodante Marcoleta, wala pong mga pahayag tungkol po sa saan lokasyon o kung anumang meron sa kasalukuyan dito po kay Orly Gutesa, maliban na lamang doon po sa mga naging pangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago tayo magpatuloy mga tol, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa, malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito pong si Orly Gutesa, hindi po ito kung ang paniniwalaan natin pahayag ni Rodante Marcoleta, personally kilala niya. Ito daw po ay pinakilala sa kanya ni dating kongresista at malakas sa administrasyong Arroyo na si Mike Defensor. At dito nga po, sa balita po ng Billionario News Channel, kinakatigan po nitong si Mike Defensor ang naging statement nito pong si Orly Gutesa. Panoorin po natin ang balita at after this, yung vlog ni Fiscal EJ, reaksyonan po natin kaugnay po ng pahayag naman itong si Orly Gutesa. Walang effect daw ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. May bisa pa rin daw ang mga pasabog ng dating sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Narito ang exclusive report ni Andrea Salve. Dapat imbestigahan si Attorney Petchy Rose Espera. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos i-disown ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Gutesa. O sabi ni Black Spider, sabi ni Defensor, nasa mga kasamahang Marines daw si Gutesa. O sige. Kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who's also a soldier, wanted to see me, and he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. One point of interest. Si Mike Defensor, concern. Pare-parehas tayong concern sa paglaban sa korupsyon. Pero why on earth nalalapit siya kay Senator Rodante Marcoleta instead sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson? Bakit? Senator or Congressman, former Congressman Mike Defensor, bakit ang napili niyo pong lapitan ay yung senador na hindi na po chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee? Kasi mga tol, basic naman yan eh. Di ba? Kung sino yung chairman, usually, yun yung pagkakatiwalaan mo. Maliban na lamang kung wala kang tiwala sa chairman at dito ka nga kay Senator Rodante Marcoleta may tiwala. Hindi ko alam kung nasagot ba yan ni Mike Defensor, pero i-leave natin yung question na yan at sana masagot kinalaunan. Bakit si Senator Rodante Marcoleta ang kanyang nilapitan? Malapit ba siya kay Senador Rodante Marcoleta kaysa kay Senator Ping Lacson? O may mga iba pang motivation dito na hindi po natin alam sa kasalukuyan. Pero marahil yung iniisip ko ay parehas ng iniisip ninyo. Tuloy po tayo dito. Dinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y mali-maletang kickback sa mambabatas at kay Leyte Representative Martin Romualdez. Sa on-point ng Billionario News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Gutesa. Kredibilidad yan ang pinag-uusapan ngayon. At kasama sa kredibilidad, syempre, kung ito po ba yung nagsasabi ng katotohanan. At napakaganda po ng vlog dyan ni Fiscal EJ na re-reactionan po natin mamaya. Motive si Gutesa na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. There's no motive on the part of Sergeant Gutesa to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Paniwala ni Defensor, may nanakot o nag-pressure kay Attorney Espera para itangging pinirmahan nito ang affidavit ni Gutesa. That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, bring down
the statements he delivered to the Senate. Talaga? Yun lang daw yung tanging kaparaanan para masira yung kredibilidad nitong si Gutesa. Pero mukhang hindi yata totoo yung sinasabi niya kasi ang dami pong mga inconsistencies and realistically speaking, parang napaka-improbable ng ilang mga pahayag nitong si Gutesa. Sabi nga po dito sa huling bahagi ng vlog ni Fiscal EJ, ipakinig ko po muna sa inyo. Ang kwento ni Gutesa ay medyo dramatic at cinematic. Medyo dramatic at cinematic. Bakit kaya? Mamaya babasahin natin yung kanyang sinumpaang salaysay muli. Pero kapag sinuri, lumalabas ang mga problema sa bigat, volume at practicality. Mga problema sa bigat, volume at practicality. May inconsistency sa kanyang mindset, lalo na sa witness protection flip-flop. At higit sa lahat, kulang sa corroboration. Higit sa lahat, kulang sa corroboration. At hindi po ito tinake lightly ng ating former speaker na si Congressman Martin Romualdez. Sa kanyang naging pahayag noong araw po na iyon, September 25, sabi niya po rito, I remained silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back, not with rhetoric, but with evidence. Kaya abangan po natin yan. Ngayon, basahin na muna natin muli para magkaroon po tayo ng buong konteksto dito po sa vlog ni Fiscal EJ. Though, meron pong mga snippet video sa salaysay na yan, pero yung buong salaysay, pagpaumanhin ninyo, ulitin lamang po natin. Sabi po dito ni Orly Regala Gutesa ay siyempre nanunumpa siya sa umiiral na batas at nagsasaad at naglalahad ng mga sumusunod. In toto, basahin ko Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito bilang dating sundalo. Inialay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Ito hindi ako sa nagmamayabang pero siguro lahat naman tayo kaya natin gawin ito. Lalong-lalo na kung ikaw ang gumawa ng salaysay na ito. Ang basahin ng maayos ang iyong salaysay. Pero nagtataka ako kay Orly Gutesa bakit hindi niya mabasa ng maayos yung sarili niya mismong salaysay o baka talagang hirap lamang siya sa pagbabasa. Sa pagkakataon pong ito, nagdedesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak at mga apo sa darating na panahon. Ayoko po ang naririnig ko at napapanood ko sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hanep, no? Sa Blue Ribbon Committee lang siya nakapokus manood. Hindi man lang siya nanonood pala sa House of Representatives Infracom hearing nor sa iba pang mga balita sa mainstream media na kung tutuusin, mas maraming mga impormasyon kang makukuha tungkol sa korupsyon. Ito pong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, parte lamang po ito ng katawan ng tao kung ikukumpara natin, baka kamay lang po iyan Ang dami-dami pong mga balita, impormasyon na nagkalat sa social media at sa mainstream media na talagang ikagagalit mo dahil sa mga balasubas o kurap na mga taong gobyerno. Ngayon ko lang po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko sa mga anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon at medikal na programa ay napunta lang pala sa mga bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko na nag-aaral pa. May asawa ako na nag-aalaga sa aking mga anak at marami po akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa mga ibabahagi sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong mga sundalo na Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraidor ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila. Bagkos ang gusto ko lang ay maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami ay magkaroon ng magandang kinabukasan, lalo't higit para sa aming mga anak. Ito po ay para sa ating sambayanan. Wow! Grabe, napaka-bayani ang datingan, Noong December 5, 2024, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at nasimulan na ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga,
nagre-report ako sa 56th floor Horizon Residences, Bonifacio, Global City, kung saan nakatira si Congressman Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Biruin mo, singit ko na ito. Sasabihin niyang basura. Ibig sabihin, in the first place, alam niya na kagad na illegal yung ginagawa nila. Kasi basura yung code niya sa pera eh. Hindi mo na maiko-code ang pera ng basura kung hindi illegal yung ginagawa mo. And that is contradictory dito po sa sinasabi niya na paragraph 5, yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masasamang gawain na nagdulot ng baha. Parang lumalabas sa paragraph 5 na hindi niya alam na illegal lang kanilang ginagawa. Samantala dito sa paragraph 13 o rather sa paragraph 12, ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. 'Di ba? Kung alam mo sa sarili mo, honest to goodness, ika nga, in good faith, na ikaw ay nagtatrabaho ng legal at alam mong pera yung dinadala mo, bakit mo i-code na basura yung pera? Balik tayo dito sa binabasa po natin. 13, ang bawat maleta ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Bawat maleta pinag-uusapan ha, pero inconsistent ito doon sa kanyang naging pahayag. Anyway, napapa-comment ako, hindi ko maiwasan. Basahin ko na lamang muna, tapos kasi ang mahalaga dito, ma-highlights natin yung vlog ni Fiscal EJ dahil maganda yung mga points niya doon. Basahin ko na lang muna ulit. Ang bawat maleta ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat maleta. Katulad nito, ang bawat maleta ay may post-it. Anong ibig sabihin ng post-it na to? Binasa niya tong post-it. No? Kung ikaw ang gumawa nito, kailangan po bang ilagay yung post-it? Kasi di ko maintindihan. Alam ko, ang bawat maleta ay may post na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat maleta. O tingnan natin sa dictionary, baka mali lang ako. Baka ang salitang post-it ay tumutukoy talaga sa impormasyon. Post-it ay impormasyon ba? Baka mali lang ako. O, di ba? Kaya dito grammatically incorrect, pero binasa niya rin. Ang post-it, dapat ang post lang na yan. No? Anyway, napapa-comment tayo, di natin maiwasan eh. 15, tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na nagdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Texay, ang mga executive assistant ni Congressman Saldico, at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimiting dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming maibaba ang nasabing mga basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binubuksan ng maleta at nilabas ang laman na pera para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. 46 na maleta ang dala niya sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinasakay na namin sa mga sasakyan patungo sa Horizon Residences, Taguig. Pagdating sa Horizon Residences, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Tuloy po tayo sa pagbasa. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na maleta, ibababa lang namin ay 35 maleta para i-deliver sa mga bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 maleta ay naiwan sa taas 56th floor Horizon Residences. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residences at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga detailed na close-in, back-up at advance party na nagkaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na manganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. At ngayon, bago ko makalimutan, tandaan po natin, ito po ay introduce witness, surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta.
Hindi niya in-inform ang sinuman, much more ang chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson tungkol po dito. Kung susuriin po natin yung isa po sa paragraph na binasa po natin, binanggit niya po rito si Congressman Eric Yap na representative daw po ng ACT-CIS party list. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ang mga panahong ito ay hindi na po representative ng ACT-CIS. Ito pong si Yap. Tumakbo na daw po ito bilang kongresista sa distrito sa Benguet Region. Kaya ang nagtataka ko, bakit nadamay ang ACT-CIS party list dito? Alam natin na ang ACT-CIS party list ang nag-accommodate kay former DSWD Secretary Erwin Tulfo nang siya po ay hindi makonfirma ng Commission on Appointment. Sino ba ang dahilan kung bakit hindi nakumpirma ng Commission on Appointment si Senator Erwin Tulfo? Isa po sa nag-voice out talaga ng kanyang pagtutol ay ito pong noon ay kongresista Rodante Marcoleta. Kaya ang nakikita ko dito, although this is my speculation lamang, baka may something itong si Marcoleta against kay Erwin Tulfo, and the same time, biruin ninyo, parang sampal kasi sa kanila yun eh. Ang nangyari noon, hindi mo kinumpirma yung secretary, tapos after a couple of months, umupong kongresista sa ACT-CIS party list. Kaya naging kongresista si Erwin Tulfo. Naisip ko lamang yan, spekulasyon lamang yan at hindi po yan facts. Balik po tayo dito po sa vlog ni Fiscal EJ. Simulan po natin ang kanyang vlog, mga tol. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Mas maraming pagkakataon na Yung pala, o sige, ikokorek ko sarili ko. Sabi ni Mario, top 1, ang post-it ay maliit na papel na may bahagyang pandikit sa isang side para isulat kung ano mang reminder or detail na gusto mang tandaan. Madaling malaglag or matanggal yan. Salamat sa impormasyon, talagang hindi ko alam yan eh. No? Kaya iko-correct ko yung sarili ko ha. Kala ko nagkamali lang or grammatically incorrect. Pero yun pala ang ibig sabihin ng post-it. Maliit na papel na may bahagyang pandikit sa isang side para isulat kung ano mang reminder or detail na gusto mong matandaan. Salamat Mario sa impormasyon. Tuloy po tayo dito sa pakikinig. nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Sandy ko, Alin-aling bahay yung ang 42. pinag-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa yung dating bahay ni Michael Yang. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Think about this. Bilyon-bilyong piso ang nilalagay sa maleta at dinideliver sa kondo at sa bahay ng mga opisyal. Ayon sa affidavit ni Orly Gutesa, isang dating Marine na lumantad daw dahil sa konsensya at pagmamahal sa pamilya, siya mismo ang nakasaksi sa mga operasyong ito. Mukhang heroic at high stakes ang kwento. Pero bago tayo maniwala, dapat nating suriin. Pasado ba ito sa human experience at sa common sense? Unang punto, sa paragraphs 1 and 2 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na lumabas siya dahil sa konsensya at para sa pamilya at dahil natatakot siya para sa buhay niya. Sounds noble, pero tandaan, conscience is a subjective motive. Parehong ginagamit ito ng mga genuine whistleblowers at ng mga posibleng fabricated witnesses. Kaya dapat tingnan ang secondary incentives. May bayad ba? May political patronage? May deal ba kapalit ng testimony? Sa paragraph 7 naman, sinabi rin niya na isa siyang dating Marine. Plausible naman at pwedeng i-verify sa service records at discharge papers. Pero tandaan, ginagamit din ito para ipakita siyang credible at disiplinado. Sa madaling sabi, motivation and background must always be scrutinized, lalo na kapag nakasalalay ang kaso sa credibility ng testigo. Pangalawang punto, sa paragraph 13 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na ang bawat maleta raw ay may 48 million. Sounds simple, pero let's break it down scientifically. Alam natin na ang standard weight ng isang banknote, piso man o dolyar, ay nasa 1 gram per banknote. Kung puro 1,000 peso bills ang laman, that's 48,000 pieces. Multiply that by 1 gram each, ang total weight ay 48 kilos. Kasya nga sa isang maleta, pero isipin mo, para ka lang nagbubuhat ng isang sako ng bigas. Pero kung 500 peso bills naman, doble na agad, 96 kilos. Parang nagbubuhat ka ng isang tao. So the only way this story works is kung lahat ay 1,000 peso bills. Ang tanong, sinabi ba ni Gutesa kung anong denomination ang ginamit? Unfortunately, hindi niya sinabi. This is very basic when you are supposed to testify on the details of your story. Pangatong punto, sa paragraph 17 hanggang 20 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na lahat daw ng pera sa loob ng maleta ay binibilang. Pero ang nagbibilang lang ay si Paul at si Mark. Walang ibang nabanggit na tao. Isang specific na instance pa ang sinabi niya.
nag-deliver daw si Congressman Eric Yap ng 46 kamaleta sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde. Pagkatapos mabilang ang pera, isinakay ulit ang mga maleta sa mga sasakyan at dinala naman sa Horizon Residences sa 56th floor. Kung mano-mano at 1 second per bill, aabot ka ng 13 hours para lang sa isang maleta. At kung may 46 ka maleta, that's more than 26 days straight na walang tulog. Okay, sabihin na natin nakabundle na ang pera in stacks of 100,000. Ibig sabihin, bawat maleta may 480 bundles. Kung mano-mano at mabilis, Singit lang ako mga tol. Paano kaya nalaman ni Gutesa na yung specific na si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS party list ang nag-deliver ng pera at 46 na maleta iyon? Kasama kaya siya doon? Kasi sinabi niya lang dito, ang alam ko na laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at nilabas ang laman na pera para bilangin. Tapos ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap. Anyway, nagtatanong lang ako mga tol. Tuloy tayo sa pakikinig kay Fiscal EJ. let's say 3 seconds per bundle, that's 24 minutes per maleta. Kung mas mabilis pa, 2 seconds per bundle, nasa 16 minutes per maleta. Ay, Pero kung 46 ka maleta ang bibigyan, pakipollow nyo mga tol si Pebbles Talakera 2 kasi kinakailangan ni Pebbles ng amplification sa kanyang mga pasabog. Ang problema kasi, ang daming mga inilalahad ni Pebbles Talakera ngayon na dapat maging concern tayo. Mukhang nalilimitahan ng Facebook yung kanyang mga post. Ibig sabihin, hindi nakikita po ito ng marami pong mga Pilipino. Ang kanyang Facebook page ay Pebbles Talakera 2. Meron pong 41,000 followers. Pero kung papansinin po kasi natin yung engagement ay hindi po ganun kataas. Katulad po nito, more than 9 hours ago, nag-post si Pebbles Talakera tungkol sa Duterte sa mga issue nito ngayon. Nakakuha lamang po ito ng 9 shares, hindi nga ako nakapag-react, ibig sabihin, hindi ko nakita sa aking timeline, maliban kung sasadyain ko siya. Ang punto mga tol, pagka ganito po, yung sitwasyon, sayang yung mga revelasyon na ibinabahagi sa atin ng kapwa natin vlogger, no? More so yung mga may tapang na katulad ni Pebbles Talakera kasi sa totoo lang hindi ko kaya yung ginagawa niya, no? Kaya tulungan natin na mag-engage yung kanyang page para the more na mayroong nakakakita at nakakabasa, the more na magkakalat yung impormasyon at magkakaroon ngayon ng, syempre, bawat reaksyon ang taong makakabasa dito, pabor o hindi pabor. Ang mahalaga, namumulat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pasabog niya tungkol kay Chavit Singson. O yan follow nyo po siya, nakita ko siyang nanonood. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig kay Fiscal EJ. Ibilangin, aabutin pa rin ng 12 to 18 hours straight, assuming walang break, walang aberya, at tuloy-tuloy ang tao na nagbibilang. So kahit nakabulk, matagal pa rin ang pagbibilang. Pero kahit dalawa silang nagbibilang, theoretical counting time for 46 maletas ranges from 6 to 9 hours straight. Ngayon, pwedeng sabihin na hindi naman lahat ng maleta binilang. Pero kung ganun, what's the point of counting only one and not the others? Kung talagang gusto mong siguraduhin ang laman, natural na bibilangin lahat. Walang binanggit sa affidavit kung paano binilang ang pera. Silence on this point is very telling. Parang cinematic detail na maganda sa script pero kulang sa practicality. Tama, di ba? Kasi pag pera ang pinag-uusapan, mga tol, talagang piece by piece, bibilangin mo yan. Lalong-lalo na, pinagkakatiwalaan lang di umano yung kanyang mga binanggit dito na pangalan na dalawa. Paano yan pag nag-report yan sa boss nila, tapos kulang yung pera, di silang tatamaan dyan. Kaya kailangan bilangin talaga. Yung ipinapaliwanag dito ni Fiscal EJ at sa napakarami ng mga nag-vlog tungkol po dito, panulat. Ang dami na nagsulat dito na talagang physically impossible yung mga sinasabi nito pong si Gutesa pagdating po sa pagbilang ng pera. O tuloy po tayo dito. Pagbilang, pagdadala, among other things. Again, without a clear explanation kung paano talaga binilang ang 48 million pesos per maleta, mahirap paniwalaan ang kwento. Pang-apat na punto. Sabi ni Rico Malonzo, nakita ko lang. Top 1, pwede bang tanggalin ni Senator Lacson si Senator Marcoleta sa hearing na yan? Hindi po. Bakit? Siya po ay senador at miyembro na may karapatan sa partisipasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi po pwedeng tanggalin siya nor pagbawalan. Ang magagawa lang the list ni Senator Pampilo Lacson dyan is to caution yung kanyang mga members kung ito po ay lumalabag sa rules. At
sa case na ito, merong particular rules. Pero sabi nga ni Senator Pampilo Lacson, sa re-reaction na natin later, nagbibigay siya ng leeway sa mga members. Dahil syempre ayaw niya namang ilimita lamang yung kanilang mga aksyon at sasabihin base lamang sa rules. Kung pwede namang bigyan ng konting luwag, kahit paano, that is bending the rules. Tuloy po tayo dito. Mamaya, re-reaction, makukuha niyo po yung particular na sagot dyan sa interview na ito kay Senator Lacson. Sa paragraph 19 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na isang beses daw may delivery ng 46 kamaleta. Kung 48 kilos bawat isa, ang total ay 2.2 tons of cash. Parang naglilipat ka ng dalawang SUV. Ibig sabihin, kailangan ng isang truck, maraming personnel, at maingat na logistical planning. Pero sa affidavit, walang binanggit kung ilan ang tao, ilang sasakyan ang ginamit, o anong ruta. Ganitong klaseng operasyon, hindi basta-basta nakakalusot ng walang nakakapansin. Ang kawalan ng detalye sa logistics, mula sa manpower hanggang transport, ay malinaw na red flag. Kung totoong nangyari, dapat may malinaw na paglalarawan. Ang silence dito, tulad ng sa counting ng pera, nagpapatunay na may inconsistency sa kwento. Panglimang punto, sa paragraph 14 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na may post-it notes sa bawat maleta na naglalarawan kung magkano ang laman. Pero sino ang sumulat? May hawak bang physical evidence? Wala. Ito ang problema sa mga anecdotal details. Madaling sabihin, pero kapag walang backup, hindi matibay. Sa legal na konteksto kasi, bare allegations are never enough. Kung walang patunay, ang kwento ay hindi sapat para pagbatayan ng kaso. Pang-anim na punto. Sa paragraph 24 ng affidavit, sinabi ni Gutesa na gusto raw niyang mapasailalim sa Witness Protection Program. Pero nung nasa Senate hearing na, biglang tumanggi. Sabi niya, kaya niyang protektahan ang sarili dahil ex-marine siya at may baril siya. Normally, whistleblowers seek witness protection dahil sa takot. Ito, nagtataka ako sa mga senador, bakit hindi nila pinush yung sagot na yun ni Gutesa. Hindi ko alam kung kulang na sila sa oras o tinamad na. Pero dapat ma-erase nila yung point na yan sa susunod na hearing. Kasi napakahayag no? Binasa mo, paragraph 24 na gustong-gusto mong mapalagay sa witness protection dahil nangangamba ka sa panganib sa iyong kaligtasan at sa iyong pamilya. Tapos nung tinanong ka, very marines ang datingan mo na matapang ka. Wag po tayo mag-flooding Richmondan para mabigyan ng pagkakataon yung iba nating manonood na makapag-komento at makita ko. Dito, kabaliktaran ang nangyari. Could it be na ayaw niya sa vetting process ng Witness Protection Program dahil baka doon lumabas ang inconsistencies? O baka may handler na nagpoprotekta sa kanya? Isa itong malaking question mark sa kanyang credibility. Dagdag pa rito, hindi sumipot si Orly Gutesa sa nakatakdang witness evaluation sa DOJ. Ang pag-flip-flop tungkol sa protection at ang hindi pagpunta sa DOJ appointment ay malinaw na red flags sa kanyang reliability bilang testigo. And finally, ang pinakamalaking butas, corroboration. Ganito kalaking operasyon, dapat may CCTV sa kondo, guard logs, vehicle records, text o chat messages. Pero sa affidavit, wala. Dagdag pa, sinabi niya sa Senate hearing na meron daw delivery 3 times a week mula December 2024 hanggang July 2025. Ibig sabihin, merong total of 96 deliveries sa loob ng 8 months. Sa ganitong scale ng operation, it is quite impossible to think na walang makakapansin. Ang kwento ni Gutesa ay medyo dramatic at cinematic. Pero kapag sinuri, lumalabas ang mga problema sa bigat, volume at practicality. May inconsistency sa kanyang mindset, lalo na sa witness protection flip-flop. At higit sa lahat, kulang sa corroboration. Tandaan, hindi sapat ang kwento kung walang ebidensya. Bago tayo maniwala, dapat tanungin muna, nasaan ang hard proof? Sa korte at sa katotohanan, ang kwento without evidence is just that, kwento. So yan lang po ang nais kong ibahagi today. Narinig po natin yung mga points ni Fiscal EJ, At napakarami pang pwedeng erase na question to test the credibility itong si Gutesa. Ngayon, ano ba ang mga mangyayari sa susunod po na hearing? Ano ba yung mga impormasyon na dapat pa nating malaman? Yan po ay panoorin at reaksyonan natin dito po sa interview kay Senator Ping Lacson kahapon. Twice so kayo nagkaroon ng pagdinig ukol dito sa anomalous flood control projects. Ang mga nag-testify, una muna si Henry Alcantara, nasundan po nitong si dating Undersecretary Bernardo, at nagkaroon pa ng isang surprise witness na inhirap po ni Senator Marcoleta, itong si Orly Gutesa.
sa inyo pong initial assessment, ito po bang tatlo ay panay credible o meron sa kanila na incredible witness? May credibility kasi may mga details eh. Mhm. Pero sa tingin din hindi lamang ako, pati yung mga nagmamasid, mukhang may kulang sa mga pinahayag nila. So tingnan natin kasi inaalaw naman natin na kung gusto nila mag-supplemental na affidavit or testimonya, pwede naman sila magdagdag. So yung iba na may kulang, pwedeng nakaligtaan nila o pwede hong meron silang pinoprotektahan? Either, no? Pwedeng both. Kasi mahirap din namang alalahanin lahat yan. Hindi naman sila pwedeng basta magsalita nang wala sila pinanghawakan. Katunayan, di ba, makita mo sa testimonya ni Alcantara at saka ni Bernardo, Opo. lagi may reference sila eh. May Annex A, di ba, meron sila reference at ang assumption doon, meron sila pinanghawakan na record. Pero kung may pinangahawakan na record, bakit po parang magkaiba sila pagdating dun sa kickbacks? Magkaiba ng porsyento yung sinabi po ni Alcantara at saka po nitong si Yusek Bernardo. Tama po ba? Parang Tama. Hindi resolve yun. Kailangan ma-resolve yun. Pero pagdating ho dito kay Gutesa, na sabi nga nagulat din po kayo, Sabi ni Ay Morena, Tapuan, paanong naiakyat yung 46 na maleta sa 56th floor? Di ba may limit capacity ang elevator? Mapansin mo sana ang tanong ko. Hindi, syempre, di naman sabay-sabay yun, tol. Kaya nga sana, para mas mabigyan ng kredibilidad yung kanyang sinasabi, nilatag niya yung mga particulars. O inakyat namin, paunti-unti, o 2, 3, ang maleta na ito, paakyat po ng 46 sa 56th floor. Yun ang mga kulang sa salaysay nitong si Gutesa. Kumbaga, sabi nga ni Fiscal EJ, dapat merong corroborative evidence na susuporta dito sa kanyang pahayag. Balik po tayo dito sa pakikinig kay Senator Lacson. wala po naging violation si Senator Marcoleta na hindi po ito na-coordinate sa inyo at na pinirisinta na lang niya ito during the hearing? Alam mo, all throughout these hearings, nirelax ko naman yung rules eh. Kung Opo. susundin natin strictly yung rules, dapat 3 araw bago humarap, meron na silang ipapakita mo ng affidavit, pagkatapos para ma-notify yung ibang mga miyembro. Nirelax natin yon for some practical reasons. Unang-una, kung halimbawa sina Alcantara at saka si Yusek Bernardo, kung ipapauna na agad yung kanilang mga affidavit at i-distribute sa mga members, pwedeng along the way merong makapag-intervene at magbago sila ng isip. Ganun yun eh. So, hinayaan ko na lang, nirelax yung rules. In the same manner, na maski kagulat-gulat yung ginawa ni Senator Marcoleta, kasi pwede naman siya maski bago magsimula yung pagdinig, di ba? Maski nung araw din mismo na yon, pwede niya akong bulungan eh. Mamaya meron lang ako 5% na isang testigo. Parang kortesiya lang dahil ako yung chairman. Hindi. Pero bakit hindi ginawa ni Rodante Marcoleta? Ang mga nakikita ko dyan, spekulasyon ko ulit ito, ay mahilig sa grandstanding si Marcoleta, napansin ninyo. Gusto niya bida siya. Kung matatandaan ninyo, nung siya pa ang chairman, nag-expose itong si Senator Lacson sa kanyang privilege speech, parang ikinagalit niya yun. Parang sinasabi niya umeepal sila. Dapat ang paglaban sa korupsyon, kolaborasyon, 'di ba? Ibig sabihin, magtulong-tulungan. Kung ano yung kaya mo na itulong, itulong mo. Huwag mong ikaw lamang yung makakasolve. Hindi yun na tama. O, hindi yun na maganda. Pangalawang punto is gustong palabasin kasi marahil nitong si Rodante Marcoleta na yung pasabog ay siguradong mangyayari. Kasi kapag sinabi niya, sa chairman mapigilan. Kaya kahit medyo baligtad na sa rules yung ginawa niya, ganun yung pag-introduce niya doon sa witness. Yan ay spekulasyon ko lamang, di ko naman alam kung ano po ang in-thinking, siyempre, nitong si Marcoleta. Pero bawat isa naman sa atin siguro may mga iniisip tungkol sa motivation ni Marcoleta eh. Bakit ganun ang kanyang naging action noong September 25 sa Blue Ribbon Committee hearing. Even yung kanyang pagko-coach, di umano, ang dami pong nakapansin dyan. No other than Attorney Barry Gutierrez. He stated, quote-unquote, clearly kino-coach ni Marcoleta itong si Gutesa. Kaya ang dami talagang mga pangyayari na nakakapag-pataas ng ating kilay, ika nga. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Hindi yung lahat binubulaga, pati ako nabulaga, nabigla na lang sa manifestation niya nung dumating yung kanyang time slot. Sinabi niyang gugugulin niya at sabay tawag. Hindi naman siya ang chairman, ako dapat ang tumatawag hindi siya.
Mhm. So ano magiging action niyo dun, sir? Maghihigpit na ba kayo? O kung dati ni-relax niyo, ngayon medyo magiging stricto na po kayo? Dapat may alintuntunin. Alam mo, kortesya, hindi naman nakasulat yan sa rules eh. Saka ito observation ng mga netizen. Hindi ko po 'to spekulasyon. I-relay ko lang sa inyo observation. Bumisita sa opisina ni Senador Marcoleta si Sara Duterte and nangyari na ito. Bakit? Ayon sa netizen, galit si Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez dahil kung hindi niya pinahintulutan na ma-impeach si Sara Duterte, hindi mangyayari yon. Totoo naman yun. May power talaga, although single vote lang din siya, pero may power talaga ang speaker na impluwensyahan ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso para ma-impeach ang isang impeachable officer. Kaya sabi ng netizen, baka isa rin yun sa dahilan, gumagante itong ang napakatapat na senador, dating kongresista, kay Duterte, ngayon sa anak nito. No? Ayan ang galing sa netizen yan, hindi po galing sa akin yan. Nirelay ko lang sa inyo. Tuloy po tayo dito. Dapat yan, nasa tao yan eh. Kung meron kang kortesya sa kapwa mo, lalo sa chairman, hindi mo na kailangang i-impose sa'yo yan, di ba? Mhm. So ano nakikita niyo agenda, sir? Meron bang intention para i-redirect yung takbo ng inyong investigation doon sa pagbigla na lang niyang pagpepresenta ng witness na hindi man lamang for courtesy ay in-inform kayo kahit before the start ng hearing? Those are two different things. Hindi ko naman na mako-conclude na dinire-direct kasi isa pa rin ang direction na pinatutunguhan eh. Aha. Kasi ilang beses nabanggit halimbawa na si Congressman Zaldico, Opo. yung pa rin naman ang binanggit ng kanyang testigo at nadagdag nga si Speaker Romualdez. Aha. So wala naman pagre-redirect. Mhm. Ang sa akin lang, yung konting kortesya lang sa komite, hindi dahil sa ako yung chairman, Mhm. this goes through, maski kaninong chairman, Mhm. maski pabulong man lang na mamaya meron ko pipresenta, yun lang naman eh. Mhm. So sir, paano to? Na background check nyo na po ba itong si Gutesa? Meron ng pangunang mga information na dumating. Ang issue rito, Sally, Opo. alam mo, hindi sa akin issue yung as far as the committee, no? Mhm. First, yung sustansya yung importante eh. Ano ba sustansya ng kanyang affidavit? Opo. Side issue yung whether or not napanotaryo ng tama o hindi napanotaryo o ano man ang usapin, Opo. iset aside natin yon. Tama naman dito si Senator Lacson kasi after all, separate issue yan eh. Na maaaring gumulo dito sa direksyon na tinatahak ng Blue Ribbon Committee. Kaya ako, I agree with that statement na iset aside yung issue na yon. Kaya nga sinasuggest ni Senator Lacson, di ba? Suriin ng Manila Regional Trial Court itong pangyayari na ito sa sinasabing falsification ng public document na yan. Ngayon, meron nagtanong, ang ginagawa ba ni Marcoleta ay obstructions of justice? Actually, hindi po. No? Kasi malinaw naman na kapag may obstruction of justice, ibig sabihin, meron na pong partikular na krimen na naimbestigahan at meron na pong partikular na kaso na pinipigilan ng isang individual para malutas ito. Ang pinakamagandang halimbawa niyan, yung nakasaad po sa ating revised penal code, bumabalik na naman ako, naalala ko tuloy yung sinabi ni Banat Boy kagabi na dati nung nagbablog ka, ang hilig mo sa mga artikulo, section, batas, ganon. Iniiwasan ko na ngayon kasi hindi na nga po ako abogado. Pero nabanggit ko ngayon, ang pamantayan lang kasi dyan mga tol sa obstruction of justice ay dalawa. Nakasulat sa revised penal code saka yung nakasulat sa Presidential Decree 1829. Kung mali ang pagkakaalala ko sa figure, correct niyo na lamang ako. No, pero basically, ang ginagawa po ni Senator Rodante Marcoleta, hindi po yan obstruction of justice. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ang importante, yung parehong affidavit, sinumpaan niya naman din sa harap ng komite. Hindi naman ito yung parang, kaya sa akin hindi masyadong issue yun, except, yung kung merong pagsisinungaling, assuming Opo. na totoo yung sinasabi ni Attorney Espera, na wala siyang partisipasyon maski doon sa pagnonotaryo, medyo merong isyung nakapaloob doon. Kasi kasi tinanong siya ni Senator Marcoleta diretso, ikaw ba ang mismo nagpanotaryo? Sabi niya, opo. So kung nagsinungaling siya doon, medyo may maski pa paano may effect yun doon sa pangkalahatan ng kanyang salaysay. Kasi 'di ba mga abogado na mismo nagsabi, pagka false in one thing, false in everything, 'di ba?
merong ganong paniniwala ang mga abogado. Oho. So, ibang usapin yun. Ngayon, yung kanyang affidavit, tingnan natin yung substance, ano? Mhm. Kung ito'y hindi marirefute, if not refuted, Okay. or corroborated Oh. ng iba pang ebidensya, matibay yon, di ba? Mhm. Hindi na na-refute pagkatapos meron pang corroborative na statements o kaya maski anong pieces of evidence, maski dokumento na nagpapatotoo. Halimbawa, yung mga yung sinasabi niya may chat group, kung meron siya may papakita Mhm. na pag-uusap nila sa chat group na Yun isa sa mga concern na dapat lumiwanag sa darating na hearing. Wala pa pong schedule na binibigay ang Senate Blue Ribbon Committee kung kailan po ang susunod na hearing. Pero baka malamang this week. Baka either by Tuesday or Thursday yan. dala ng basura, Mhm. medyo matibay yon. Mhm. Pero kung standalone, Opo. salita niya yon, aligasyon niya yon. Pero sir, kung mabigat, yung bang abogado, itong si Attorney Petchy Rose Espera, may pangangailangan na paharapin sa Senate hearing? Kasi sabi kanina ni Senator Bato de la Rosa, baka dapat paharapin. Baka naman daw may nanakot dito, kaya biglang dinideny na siya yung nag-notaryo doon sa affidavit nitong si Gutesa. Hindi na, distraction yun eh. Alam mo, Oh. yung jurisdiction na pag-iimbestiga kung may violation sa mga notarized documents, Opo. yan ay Sabi ni El Mongi, wala daw munang hearing this week kasi budget hearing. Sige, magantay lang tayo mga tol. Ang mahalaga, merong naka-schedule yan na hindi pa natin alam ngayon. Kaya napakahalaga din kasi ng budget hearing dahil nakasalalay po dyan yung perang binabayad po natin kung ito po ba ay magagamit sa tama. At sana wag na maulit yung mga pambabalasubas ng mga taong gobyerno na ito sa ating mga hard-earned taxes. jurisdiction ng executive judge ng Manila RTC. Manila RTC because ang opisina ng law firm ni Attorney Espera nasa Ermita. Kung ito nasa Quezon City, executive judge ng Quezon City. Mhm. So as we speak, ang alam ko, nagsisimula na ng pag-iimbestiga yung executive judge ng Manila Regional Trial Court. Mhm. At ito'y nasa kanyang jurisdiction. Hindi na namin dapat pakialaman yon Mhm. na ipapatawag po si Attorney Espera, paharapin pa namin, tatanungin pa namin. Mhm. Merong Focus lang tayo sa topic mga tol kasi pag sinagot ko yung mga question ninyo lahat na unrelated dito sa topic natin, magugulo yung pasensya na, may mga question kasi na hindi related sa topic natin kaya ini-skip ko na yon. Kumbaga sa loob ng klase, ika nga, kung ano lang yung subject matter, doon lang po tayo magtanong. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. opisina o merong office ng executive judge Mhm. ng Manila RTC, sila na mag-imbestiga at hihingi na lang kami ng kopya Mhm. o kaya na makapi-furnish na lang kami kung ano resulta. Mhm. Kung totoo bang humarap si Gutesa, siya'y napanotaryo at nagsisinungaling ba si Attorney Espera Aha. o si Gutesa ang nagsisinungaling, may bearing yon Mhm. sa aming investigation. Mhm. Sabi ko nga, assuming hypothetical. Mhm. Halimbawang ang lumabas sa investigasyon ng office ng executive judge Mhm. ng Manila RTC, Mhm. si Espera, Attorney Espera nagsisinungaling. Mhm. Matibay on its own ang affidavit ni Gutesa. Aha. Pero kailangan pa rin kung walang magre-refute nito, walang kokontra, at makapagdagdag pa siya ng corroborative evidence para susugan yung kanyang affidavit, napakatibay nun. Mhm. Ngayon, kung lalabas naman sa investigation ng executive judge ng Manila RTC, na si Espera pala hindi talaga nagpunta Mhm. doon sa law office para magpanotaryo, Aha. medyo apektado yung kanyang salaysay. Oh, Kasi okay. sabi ko nga, di ba, Oh. falsus in uno, falsus in Falsus in omnibus. omnibus. Ganun yun. Oh, So, pwede maapektuhan yung credibility nitong si Gutesa. correct. So, sir, doon sa initial na Pero ang emphasis ko nga, Sally, para pakialaman pa namin yung aspeto na yon, ipapatawag pa si Attorney Espera, parang padistract na kami, para na kaming lumilihis na sa aming direksyon bilang committee, bilang Blue Ribbon Committee. Kaya yung diskarte ni Rodante Marcoleta, wala talagang kwenta eh. Biruin mo, ang objective ng Blue Ribbon Committee is malaman kung sino ba talaga ang mga sangkot sa likod ng korupsyon, particular sa flood control projects. Tapos, ngayon, ipapatawag niya yung isang resource person na hindi naman po ugnay doon sa objective ng Blue Ribbon Committee. For what? Magde-delay lamang yun ng process. Hayaan mo na yung isang forum ang tumutok doon. Katulad ng sinasuggest nitong si Senator Lacson na imbestigahan
ng nakakasakop na regional trial court. Kung ito po ba ay sa Quezon City or sa Manila. And uulitin ko lamang kapag nagsisinungaling si Attorney Espera, sabi nga ni Senator Lacson, mas mabibigyan ng kredibilidad yung salaysay ni Gutesa. Pero kung ang nagsisinungaling pala ay si Gutesa, babagsak lalo yung kredibilidad niya. At higit sa lahat, ito yung hindi dapat kalimutan ng tao no? Ang pagsisinungaling kasi, merong kaakibat yan na legal na consequence. Perjury. Nagsinungaling ka, nanumpa ka sa harapan ng Senado na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tapos, ganun yung ginawa mo. O dapat mapanagot siya pagka ganun ang sitwasyon. Anyway, tuloy po tayo dito. Pero sir, doon sa inyong initial na pag-background check, talagang kusa ba yun talagang initiative nitong si Gutesa na mag-testify o may handler po siya? Ayun ang hindi ko alam. Malalaman natin yon una-una pagka nag-imbestiga yung executive judge. Pangalawa, kung merong lalabas o merong maipipresenta na sabi ko nga magko-corroborate o magre-refute, dalawang bagay yun. Kung mag-corroborate, dagdag sa kanyang credibilidad. Kung i-refute at wala naman siya maidagdag na corroborative na statement o dokumento, medyo hindi siguro uubra yun. Mananatiling aligasyon yun. So sa ngayon po, walang nag-aabiso sa inyo na gusto namang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing para i-refute yung naging testimonya po ni Gutesa? Wala naman, except dun sa lumabas na naman sa news na mayroong dalawa na kumukontra. Pero hanggang hindi naman marap sa committee, paano namin mere-record yun doon sa Blue Ribbon Committee? Pero, Yung binabanggit ni Senator Lacson na yan, na dalawang kumukontra, para mas maging komprensibo ito pong ating pinag-uusapan, isingit ulit natin, bagamat ito ay shinare na natin sa previous live streaming, pero isingit na rin natin. Total, meron naman tayong all day ngayon, Sunday, happy Sunday sa lahat, no? Ito po yung parehas halos na salaysay nito pong si Alan P. Colesio at saka si Mark B. Bunagan. Ang suma total ng kanilang mga salaysay na ito ay itinatanggi nila na yung sinasabi nitong si Gutesa ay partikular na to daw ay nagtrabaho kay Saldico simula po nung December 5, 2024. Sa punto kasi ng dalawang ito, sinabi lamang nila na nakasama nila si Gutesa sa trabaho. Ibig sabihin, nagsimula si Gutesa kung paniniwalaan ay dalawang ito ay February lamang 2025. At nagtugma rin naman yung kanilang pahayag sa sinabi rin ni Gutesa na siya'y umalis noong Agosto 2025. In short mga tol, ang paglabas po ng dalawa na ito ay pagtanggi sa mga pahayag ni Gutesa. Pero maging critical din tayo sa dalawa na ito. Kasi tandaan po natin na sila po'y mga bodyguard din ni Elizalde-Co. Kaya ang biases po nila para sa boss nila. No? Kumbaga, balansehin po natin yung mga impormasyon at sa pamamagitan ng pagbalanse, malalaman natin kahit paano marahil yung katotohanan. At tama naman si Senator Lacson na dapat mag-appear sila dito po sa Blue Ribbon Committee para ma-put in record yung kanilang mga pahayag. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. sir, since mabigat yung allegation ni Gutesa dahil limpak-limpak na sabi basura, yung pala pera yun, na nade-deliver kay Congressman Saldico at dating Speaker Romualdez, to make it fair, bibigyan ba ng pagkakataon ng Blue Ribbon na sumugot sila sa inyong hearing dahil doon ginawa yung allegation laban sa kanila? Yes, karapatan nila yun. Na kung sakaling sila gustong humarap sa committee, humarap sila para i-refute nila. Tulad halimbawa, yung naipalabas ng statement ni dating Speaker Romualdez na paano siya magdi-deliver doon sa bahay na yun, under renovation since January hanggang December. Ito yun, yung naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Basahin ko po sa inyo ulit, syempre, ikaw ang inaakusahan kaya dapat maipagtanggol mo yung sarili mo na sa pamamagitan ng pagsasabi lang din ng katotohanan. Pero ang burden of proof, syempre, nasa accuser, tandaan lagi natin yan. Ang problema lang mga tol, nasa court of public opinion ka Kaya dapat magsalita ka dito, hindi ka na pwedeng manahimik. At ayun naman ang ginagawa ngayon nitong si Congressman Martin Romualdez. Sa paragraph 3 ng kanyang naging tugon noong September 25, 2025, and I quote, "The most telling flaw is the witness claim that deliveries were made to McKinley beginning December 2024. Impossible iyan. That property has been under renovation
since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. O yun na nga, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in everything. O, balik po tayo dito. So yun yung mga, pero hindi pwedeng pumasok sa record yun ng Blue Ribbon Committee kung wala naman siyang testimonya sa komite kasi press statement yun eh. Pero walang plano po na invite dahil sabi nyo nga, ino-observe nyo yung interparliamentary courtesy. So, nasabi ni Senator Kiko, magkukokos ba kayo para pag-usapan ano yung gagawin? Kung pwede bang invite, tama po ba yun? Pwede kami mag-focus. Siguro kung imbitahin namin, idadaan namin ito sa leadership ng House. Hindi namin i-course directly doon sa mga congressmen. Kasi ang interparliamentary courtesy, Opo. hindi naman ito nakadirect sa Ito, isingit ko na rin ulit. Alam nyo, dito sa statement na to ni Gutesa, kung talagang nagsasabi siya ng totoo dito, ako i-specify ko yung kung kayang tandaan mga petsa or approximate week eh. Wala siyang sinabi dito eh, no? Kung matatandaan nyo lamang, noong December 5, nagsimula siya. Na-hire siya bilang security consultant. But thereafter, wala nang specific time frame na binanggit. Basta parang between December 5 to August na ito. At kung pagbabasihan nyo yung kanyang testimonya, 3 times a week, di kada buwan, bilyon-bilyon ang dinideliver nila kay Congressman Martin Romualdez kung totoo yung sinasabi niya. Para mas mapaniwala sana ang publiko, dahil ikaw ang nag-aakusa, dapat mas nilinawan mo yung pagbibigay ng salaysay at pagbabanggit ng mga particulars. O, ganitong linggo, pumunta po kami sa bahay ni Congressman Martin Romualdez sa Forbes Park at ito ay mapapatunayan ng mga logs ng pagpasok po namin sa security entrance ng nabanggit na subdivision. Matatandaan din natin na ang bawat subdivision ngayon, 'di ba, may mga CCTVs na. Pwede nyo pong para mapatunayan na ako yung nagsasabi ng totoo, sa mga panahong ito, sinasuggest ko na tingnan po ninyo yung mga security footages na kami pumasok doon. Pero walang mga ganong statement kaya talagang so far dahil nga po ako'y bias pabor para kay Speaker Martin Romualdez, ang hirap ko pong paniwalain ang sarili ko sa mga pahayag nitong si Gutesa. individual members, ito yung naka-accord mismo sa institution, sa lower house. At yung lower house naman, naka-accord ito, yung kortesiya na yun, doon sa Senate. So, yun kasi yung iba hindi naiintindihan yung interparliamentary courtesy. Akala nila, kortesiya na yung kay Saldico at saka kay Speaker Romualdez o kay Congressman Toby Tiangco. Mali yung kanilang pagkakaintindi. Pag sinabi na ano ba yung interparliamentary, parliament, yung interbody o interparliamentary, ibig sabihin both houses ang nagre-respetuhan, hindi yung Senate na ina-accord yung kortesiya sa individual members. So sir, ito, meron talaga So pwedeng gawin diyan, Sally, susulat kami sa speaker. Sasabihin namin kung pwedeng maimbitahan, na maipadala nyo yung ito si Congressman so and so, kung sino man yun. So sir, ano yun? Unless mag-volunteer. Sumulat halimbawa si Congressman Tiangco, voluntarily nagpunta siya. Noong nakaraan din, nung dating chairman ako ng public order, nag-request si na Congressman Veloso dahil naungkat yung pangalan nila doon sa tungkol sa illegal na droga. Pinagbigyan ko kasi may sulat sila eh. Voluntary yon. Pero hindi yung parang iimbitahan ko si Congressman Veloso, iimbitahan ko si Congressman Tiangco. Idadaan namin doon sa leadership ng House. In this case, pwede namin sulatan si Speaker Boji D na kung pwedeng ipadala nyo sa amin yung inyong miyembro. So sir, ito, kinoconsider nyo pa, magkukokus pa kayo, or decided na kayo na sumulat kay House Speaker Boji D? Kung hihilingan ng mga miyembro mag-caucus, pag-usapan namin, di ko ano yung makakabuti sa investigasyon o sa inquiry na ginagawa ng Blue Ribbon, di nang susundin namin. Kasi ako, presiding ako, chairman ako, pero siyempre, majority pa rin yung masusunod kung anong gusto nila. Pero kayo po, personally, sa tingin nyo better na sumulat kay Speaker Boji D at imbitahan sila? Kasi nga sa Blue Ribbon, Can Lacson ask for financial status of Gutesa? Pwede niyang itanong yan, kaso lang tingin ko out of line na po yan. Kasi wala namang kaugnayan po yung kanyang financial status sa kanyang revelasyon. Parang ang mangyayari pa dyan, witness na nga siya, tapos siya pa ang iimbestigahan for possible na ill-gotten wealth. Ganun ang magiging dating Kaya I think hindi yun dapat itanong kay Gutesa. Maliban kung meron pong nagpapakita na si Gutesa ay meron palang tagong yaman, madadamay siya. Pero as of now, he is a resource or surprise witness, kaya dapat hindi po mabaligtad yung sitwasyon na para siyang pinoprosecute. Kasi yung tanong na yon,
parang parang ang datingan ay pinaghihinalaan mo siya. Hindi mo dapat paghinalaan si Gutesa sa paglabag sa batas. Ang punto lamang dito, kaya po siya tinetest ang credibility para malaman kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Sila na akusahan, and then to make it fair, mabigyan sila ng chance na sumagot. Actually, si Senate President dapat ang susulat kay Speaker Ayaw pa. OGB. Oo. So, paano yun? Ilan din sa inyong mga kasamahan na nasa minority ang nabanggit ng ilang witness? May pasabi po sila na gusto nilang sagutin dun sa Blue Ribbon hearing o mas gusto nilang sagutin na ito kasi nag-iimbestiga ang DOJ, Ombudsman, ICI, o meron po iba na gustong sa Blue Ribbon din sagutin yung mga nag-allegation sa kanila? Ang sinasabi naman nila sa proper forum. So ang proper forum, yung talagang formal investigating body o investigation body. So sir, yung bang mga document, laptop na sinubmit nitong si Bryce Hernandez sa DOJ, na nabigyan ba kayo ng chance ng DOJ na makita po yun, masilip kung ano yung mga dokumento at nasa laptop nitong Okay, medyo iba na yan sa pinag-uusapan natin na main point sa live stream na ito, no? Siguro in a separate live streaming, i-discuss natin yan. But for now, ang paniniwala ko hanggang sa ngayon, critical sa statement ni Gutesa. Alam nyo naman, uulitin ko, bias ako, pabor para kay Speaker Martin Romualdez. Pero aaminin ko din sa inyo, kung merong ebidensya na magtuturo kay Speaker Martin Romualdez, ako mismo ang unang-unang kokondena sa kanya sa ating programa.